Good luck. Hindi. Madami lang itong papaikutin, pero similar lang siya, no? So, ito, the rectangular framework shown is subjected to the indicated non-concurrent force system of forces. It is required to determine the resultant of these forces. What is the x component of these forces? What is the magnitude of the resultant in kilonewton? Find the moment arm of the resultant relative to point O. Kapag ganito, non-concurrent, di ba pagka concurrent, yung resultant natin, nandoon din sa point of concurrency. Kapag parallel, nakaparallel din siya. Kapag non-concurrent, hindi na natin alam kung saan na siya nag-a-act. Pwedeng nandito yung resultant niya, pwedeng nandito, no? So, hindi natin alam. So, ang gagawin nyo dyan, mag-assume na lang ulit kayo kung nasaan. So, una, kapag Rx, no? Assume natin na baka nandito si Rx. So, assume nyo lagi na to the right, si Rx, no? Tapos si Ry, anong gusto nyo i-assume? Upward or downward? Upward. Kasi puro upward naman tayo nagpa-positive na. So, ibig sabihin, kapag si Ry, Rx ay na-assume nyo na pa ganyan, yung resultant nito ay pwedeng pa ganito. Tama? Ayan na yung resultant. So, hinahanap naman dyan is, una ito, si Rx. And then, what is the magnitude of the resultant? Yung R. And then, hinahanap yung moment arm of the resultant relative to point O. Ito yon. So, yan yung moment arm niya. No? So, again, ang gagamitin lang naman natin dito is yung principle of moments or the Varignon's theorem. Madali lang to. Huwag kayong kabahan. So, yun. So, una, para ma-solve si Rx, that is the summation ng forces along X is equal to Rx. Parang pinag-iwahiwalay lang yung mga force. Pero similar lang siya ng kamukha nung kay Sir Emil. So, ano-ano yung mga Rx natin? So, pwede nyo i-tabulate. No, kung sanay kayo doon. So, unahin nyo ano yung mga force horizontal. So, assuming to the right, positive. So, nandiyan dyan yung 60. Itatabulate ba natin o pagsunod-sunurin na natin? Pagsunod-sunurin na lang natin. So, ito yung horizontal component ni 20 na sundan. So, that is next. May plus pa. Alin? Minus, no? Kasi ito yung 100. 45. Yung inuna niya yung nasa kabila. Next. Minus uli. Yung iba alam niyo yung mga common mistakes nila dito. Hindi nila nakikita yung ibang force. So, hindi nila nasasama. Pwede nyo naman checkan na yan, 1. Check. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin may 4 na force. 1, 2, 3, 4. So, magkano si Rx? 43.39 kilo Newton. So, ano ibig sabihin kapag negative yung nakuha natin? Mali yung assumption lang. So, pwede nyo na siyang itama. Ibig sabihin, si Rx is equal to 43.39 kilonewton to the left. Next. So, how to solve for Ry naman? Summation ng forces along Y is equal to Ry assuming upward positive. So, ano ni mga forces upward? Nandyan si Ry. Si 30. Downward siya, di ba? Minus 30. Okay, vertical ng 20 plus sine of plus 100 minus so Ry
negative so ibig sabihin mali uli assumption natin, therefore Ry is downward. Sir, paano itong gagawin? Di burahin nyo na lang yung ano nyo, yung symbol. Tapos, i-drawing nyo dito. Pag ganun. Okay. Ngayon, how to solve? Nasolve na natin si Rx. To solve for the resultant, di ba ang formula ng resultant is Rx squared plus square root. So, magkano si R? 56.31. Tapos nakatapos tayo ng ano na... Okay. Ngayon, ang sabi dyan, find the moment arm of the resultant relative to point O. So, drawing natin yung resultant. So, dito, ay, wait yun. Ayan, drawing natin yung resultant. So, siguro nandito kaya yung resultant. Pwedeng pa ganyan. Or pwedeng pa ganito yung resultant, no? No? Ano nang pinagkaiba niyan, sir? Ang pinagkaiba niyan is yung rotation. Kasi kapag nandito yung resultant, di ba? Kunyari, ayan. Ang resultant magpo-produce siya ng counterclockwise. About O. Pero pagka nandito yung resultant, magpo-produce ng clockwise. So, ano i-assume natin? Yung magpo-produce ng clockwise. Pero kung negative yung makukuha yung distance, ibig sabihin, mali lang yung assumption ulit. So, ang distance nito ay ito yung moment arm niya, di ba? Distance D. Okay? So, ngayon, ano yung gagawin natin dyan, sir? Teka lang. Masakit na yung daliri ko. Ayun ko lang. Open ko lang. Kasi uusad tayo ng ano. Okay. Lipat natin yung drawing. Okay, na-drawing niya na siya. Okay. So, ang gagawin natin, again, principle of moments pa rin. Nadagdagan lang tayo ng iikot. So, the moment produced by the resultant about O is equal to the summation ng moment ng mga forces about point O. No? So, ano yung moment na pinoproduce ng resultant about point O? Yung resultant multiplied by the distance D. O, ngayon, iikot natin lahat ng forces. O, unahin na natin yung 20. Di ba iikot yung vertical component tsaka yung horizontal component. Yung vertical component, may moment ba siya na pinoproduce kay point O? Wala na, no? Kasi magpapas na siya dun sa axis of rotation natin. So, gamitin natin si 20. So, horizontal, ano yung moment na pinoproduce niya kay point O? Clockwise, no? So, that is 20 cosine of 30. Ano moment arm niya? 3. Oh, next, punta naman tayo kay 60. Si 60, di ba ito yon? Oh, actually, parang nandito lang din si 60, di ba? Saan yung moment arm niya? 3. So, that is plus 30 times, mali ako, 60 times 3. O, wala na cosine yung 60 kasi horizontal lang siya. Next, yung 100. So, si 100 papunta dito. So, magpo-produce naman siya ng negative. So, minus 100 cosine of 45. Ano yung moment arm niya? Ito yung 100 muna. Ito, yan. 3 din, di ba? Ito yung moment arm niya. That is 3. Minus, ito yung vertical component ni 100.
100 minus 100 sine of ano moment arm niya? 4. Kasi ito yung vertical, no? Yan yung force natin. Nandito yung line of action niya. And then, ito yung perpendicular distance. So, magkano siya? 4. Next. Ito. Dito naman tayo pumunta sa 100 na to. Yung horizontal component niya, iikot ba? Hindi na, no? So, that is ito yung 100 na down vertical component. Plus, no, magpo-produce siya ng positive moment. Plus 100 sine of 60. Ang moment arm ay 4. So, yung resultant natin is 56.31 multiplied by the distance d. Ito, pa-simplify, magkano? Positive lumabas? Tama yung assumption natin. 83.40. Sakto. Divide. D is equal to 1.48 meters. Shape shawl. Okay. Tama. Yun ang shape shawl. At tinitesting lang. Sige lang. Tapos, minsan naman, ang tanong dito, ito yung moment arm ni resultant. Paano kung tinatanong kung saang coordinate nagpass yung resultant? Kunyari sa x-axis. Asan yung x-axis natin? Di ba ito? So, ano daw yung distance niya dito? Sa x-axis na nagpass. So, ito yung nahanap nating distance x. Pwede? Yan yung nahanap na distance x. Paano yan? So, ang gagawin nyo dyan is si Rx, Ry, di ba ang sabi natin, principle of transmissibility, basta yung force na nasa line of action, equal yan. Ay, lumipad. So, ibedeng gawin natin, nandito mo ilagay si Rx tsaka si Ry. Ito si Ry. Ito naman si Rx. So, hindi yung resultant papaikutin nyo. Yung Rx and Ry. Ngayon, magmo-moment tayo sa O. So, ang gagawin natin, moment produced by the Ry or the resultant about point O is equal to the summation ng moment produced by the forces at point O. So, sir, mahaba? Hindi. So, ano yung moment na pinoproduce ni R natin? Yung Ry na lang, no? So, ano yung pinoproduce niya? That is Ry multiplied by x distance. Si Rx, wala. 0 lang. Equals, papaikutin nyo pa ba? Hindi na. Kasi, ito na rin siya, di ba? Yung moment produced by the components about O, ito na yon. So, magkano to? That is 83.40. So, substitute mo lang si Ry. That is 35.89 times x is equal to 83.40. So, magkano si bar x? 2.32. Paano naman si bar y? So, gagamitin nyo pa rin dyan, the moment produced by the resultant about O is equal to the summation ng moment ng forces about point O. Paano si bar y? Ito naman yung bar y, di ba? Dito naman siya mag-intersect. This is the y distance. Dilipat mo si Rx at si Ry. Lagay mo dito si Rx. Tapos dito si Ry. No? Again, bakit nga nalilipat? Again, principle of transmissibility.
Basta, yung line of action niya, nando doon, no? Isa lang line of action niya. So, ano yung moment na pinoproduce ni resultant? About point O. Ano na lang yung iikot? Si Rx. So, that is Rx. Magkano yung Rx? 43.39. Multiplied by that Y. Hindi pala to bar X. O X lang. And then yung Y. So, ano yung moment about O ng mga forces? 83.40. So, magkano yung Y? Yan, ganun lang. No? Parang masayang magpa-quiz, Adam. Okay. Sige. Picture niyo ba? Yan, ito yung una.